Niya kita sa pag-celebrate 2,000 years ago, pero dili gyud matukib ang kalipay every time we experience the power of His resurrection. Ang gahom sa iyahang pagkabanhaw. Ang teksto nga atong basahon diha sa Matthew 28:1-7. After the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and other Mary went to look the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." Ang pinakasentro sa atong text ining taknaa sa pagkabanhaw ni Jesus kanang pulong diha nga the stone was rolled away. Ang bato nga gibabag sa lubnganan ni Jesus naligid na, naabri na ang lubnganan. Kana nga milagro kay bulungan kaayo tungod kay bugat gyud kay tong batuha. Di gito maridali og kuha dito. Kay bulungan kay na nga picture sa pagkabanhaw ni Jesus tungod kay kana dakog mensahe sa atong mga kinabuhi, labi na kanato nga giluwas ni Jesus. Ang stone, no, ang bato nga nagbabag sa lubnganan ni Jesus, naghulagway kini sa tanang mga butang nga mubabag. Makababag sa atong kinabuhi nga dili kita kaduol o maguba atong relasyon sa Ginoo. Nagablock siya. Ngunang dining taknaa ang mga disipulo dili makasulod kung naatong bato nga dako. Dili siya maabre kay dako kayong batuha. Walay makakuha magaligid niya ato. Ngunang ang anghel ingon dito maoy nagligid niya ng bato. The stone was rolled away. Naligid ang bato. Unsay mensahe anas tong kinabuhi? Ang una, nganong giligid ang bato aron maka-experience gyud ang tao sa gahom sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. To experience the power of His resurrection, mao nang naligid ang bato. Ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Ingon si Apostle Paul sa Philippians 3:10, I want to know Christ and the power of His resurrection. Gusto gid siya makaila kang Kristo o ka-experience sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Power kayo ang pagkabanhaw ni Jesus. Tungod kay diha sa pagkabanhaw ni Jesus na validate, na tuldukan, na nakita gyud ang ebidensya kung unsa ang iyang pag-claim kaniadto sa buhi pa siya. Kaniadto niingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. I am the resurrection, John 11:25. I am the resurrection and the life. Daghan kay gi-claim si Jesus ngadto sa mga katawhan nga diha nahimo kayong nagpamatuod, diha nag-confirm kung kinsa gayud siya sa atong makinabuhi, that He is the Son of God nga iyang gi-claim. Sa una gina-biyay si Jesus o ginapasanginlan nga blasphemy, pasipala sa Ginoo tungod kay siya nagaangkon nga siya anak sa Dios. Munang diha na gayon na nahimong napamatud-an nga siya gayod Ginoo. God in the flesh. Buhi siya. Unang we celebrate today, He is alive. Og dako kayo nag-impact, dako kayo nagkahimuan sa atong kinabuhi, sa atong pag-experience sa nabanhaw nga si Jesus. To experience the power of the risen Christ. Mao kana ang makahatag kanato kadasig nga unsay expectation nato sa Easter Sunday, unsay expectation nato kang Jesus, bisan ang mga disciples kaniadto wala gid kay makatungkad yana, pero pag panahon ni Jesus pirti ginilang kalipay kay He is alive, nabanhaw si Jesus. Tungod kay si Jesus anak sa Ginoo, grabe ang iyahang himuon sa atong makinabuhi. Ingon diha nga the power of His resurrection. Og ang dako kay gyud nga iyahang buhaton sa iyang pagkabanhaw nga nahuman gyud diha is gitanggal gyud niya. Naligid ang bato, it means nakuha na ang mga babag nga dili kita ka-experience sa grasya sa Ginoo. Mga hindrances nga to receive His grace, no? Nga ang iyahang grasya mahimo ginatong maangkon. Wala nay babag sa atong pag-approach sa grasya sa Ginoo. Makaadto na ta, wala nay makapugong kanato. Makita nimo nganong gitanggal ang bato, wala nag-ingon diha aron si Jesus makalabas. Wala, si Jesus
sa iyahang pagkabanhaw katong mga disipulo naa sa sulod sa usa ka room, close ang room, nikalit lagtungha si Jesus. Sa to pa mulapos-lapos na siya. Pwede bisag di maligid tong bato, di matanggal tong bato, makalabas gyapon si Jesus. Kaya ang iyahang glorified body, no, dili na para sa tuangan, limited. Mo nang naabri ang lubnganan aron ang mga tao makasulod sa tomb, ang iyang mga disciples, ug maka-witness sa iyahang pagkabanhaw nga the tomb was empty. Wala nay sulod ang lubnganan, to na lang sapot bilin dito. Mo nang diha ato makita nga ang tinuod nga mensahe is nganong si Jesus natanggal ang bato tungod kay aron kita makaduol na sa Ginoo. Wala nay makababag kanato. Kaniadto dili ta kaduol sa Ginoo, kinahanglan tag pari, kinahanglan tag sakripisyo. Ang pari re makasud sa balaang dapit sa templo, Holy of Holies nga magda sa sacrifice kay dili angayan ang katawhan. Karon wala na. Mo kay nang sa pagkamatay ni Jesus, ang tabil sa templo na tunga, na pikas, nagisi katong curtain sa Holy of Holies, wala na to. Ang mensahe is we can approach the throne of God freely. Di na ta kinalagpari. Diretso na ta makaduol sa iyahang himaya. Mo nang kanta nga, He tore the veil, He made a way. Mo nang si Jesus gayud ang naghimo niya na. Gi-remove niya na aron kita makaduol niya kaniya. Dako kayong stone, ang dako gyud nga gibuhat niya sa pag-remove sa tong kinabuhi. He removed stone of death, kining kamatayon. Ang sala mo hinungdan sa kamatayon, o kini nga kamatayon spiritual death, kamatayon nga ikaw mahilayo sa Ginoo ngadto sa impierno. Gikuha na ni Jesus. Mo nay babag kaniadto nga di ta kaduol sa iya, naguba atong relasyon tungod sa sala, gitanggal na niya. Tungod kay ingon diha sa kaluwasan kita nahimo nang nag-justify. Ingon diha sa 1 Corinthians 15:17, and if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sin. Kung wala si Jesus na banhaw, nagpabilin gyud, inotil gyud gihapon kamo ang inyong pagtuo, and you are still naagyapon ka diha sa kasalanan, og ang penalty sa sin is death. Didto gyud gihapon ta paingon sa impierno. Mo nang diha sa pagkabanhaw ni Jesus, nagkaangkon ta og justification. Justify ang hukom. We are justified, nakita gayud naluwas na sa penalty sa sin, og siya na karon pagingon niya nga ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, na justify na ang atong mga kasalanan. Then ang resurrection nag-assure po sa atong glorification. Nabanhaw man si Jesus, nanatay paglaom nga mabanhaw pod parehan niya. Siya ang first fruit sa pagkabanhaw, siya ang una nga nabanhaw, mao nang kita pod mabanhaw. Kaniadto hanap gina nga pagtulunan, pero niya nang takna, the resurrection assures us of our glorification. Mausap gyud gihapon mapareha ta kang Jesus, mulapos-lapos ra pod ang lawas nga di na madunot, lawas nga gamhanan. Giwala niya ang stone, ang dako nga babag nga mao ang kamatayon niya. Gi-assure po diya by His resurrection ang sanctification kanang pagkinabuhi nato. Human nato madawat si Jesus nga mutubo kita og mapariha sa iyahang kinaiya. Mapanday atong karakter nga mapariha kang Jesus. Mahimong balaan, hinahinay kawala ang paghimo sa sala. Mao nang He is alive. Unsay gihimo ni Kristo sa resurrection? Nabanhaw siya aron musulod sa atong mga kasing-kasing. He is alive so that He can live in us. Nabanhaw siya aron siya matawo sa atong kasing-kasing, magpuyo sa atong kasing-kasing, ug makahimo kanato sa paghimo sa mga butang, makapildi sa mga problema, makadaog sa mga pagsulay, magdaogon sa kinabuhing Kristohanon. Mo nang ingon siya sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Mahimo nako ang tanan pinaagi kang Kristo nga maghatag kanako gahom. Kung wa si Jesus na banhaw, dili pod siya makasulod sa atong kasing-kasing. He lived so that He can live within our heart. Makasulod siya ug mahimo niya ang tanan sa paghimo kanato ang magmadaogon. Mo nang naguba na tanan, natanggal na tanan mga hindrances, mga babag, mga obstacles na we cannot experience the grace of God. We cannot receive the grace of God. Now, ikaduha, natanggal na pod, tanggalon pod niya, no? I-remove pod niya, kato major to kay salvation ang una. Karon is iya pong tanggalon ang mga butang nga
dili ma-reveal ang glory sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa dihang dawat nato si Kristo sa atong kinabuhi, wala pa man tan nausab, napa man ang daan kinaiyahan. Pero kung naapin ning mga daan nato kinaiyahan, dili kalabas ang kinaiyahan ni Kristo sa atong kinabuhi. Di makita ang iyang himaya, di makita ang iyang karakter, dili mo gawas ngunang i-broken ta aron mo gawas tong light sa atong kinabuhi nga mao si Ginoong Hesukristo. Diha atong makita nga gitanggal ni Jesus ang mga hindrances to His glory being revealed in our lives. Unsa kini mga dagko nga mga babag sa atong kinabuhi nga murag stone nga iyahang tanggalon pinaagi sa iyang resurrection power, the stone of pride, tanggalon gina sa Ginoo aron makalabas ang iyang kinaiya nga humility. Niya stone of bitterness, mawala na. We seek for peace kay kita mga anak sa Dios. Men nga mahimong nagpangita og kalinaw. Then kini stone of selfishness, mao puna ang paglaom nato nga pinaagi sa iyang resurrection power, ma-free kita sa atong kaugalingon. Everything nga kita gyud always me. Kita ang pabor, kita ra gyud, kita always sa ato ra wa kita nagatan-aw sa uban. Unsay mga need sa uban, ma-displace ta mo nang damage tanan. Stone of selfishness, tanggalon na pinaagi sa iyang resurrection power. Stone of disobedience, nga mahimong babag nga ang kinaiya ni Kristo dili gayud makita sa atong makinabuhi. Mga stone, mga babag, daghan pa kayo. Stone of fear, stone of depression, stone of guilt, stone of anger, stone of stubbornness, bagagahigulo, stone of confusion, stone of unbelief, and stone of doubt. Mo ni mga babag nga dili ma-reveal ang iyahang glory sa atong kinabuhi. Pangbungkagunan ni Jesus. Mao na matanggal sa iyang resurrection power. Mao na ang una, nganong the stone was ruled away aron kita maka-experience sa gahom sa iyahang pagkabanhaw. Dako kay niya gahom nga naghatag ka natog kaluwasan ug naghatag ka natog kausaban. Mao nang karong mga panahon na still Jesus nagarule sa stone sa atong mga kinabuhi. Ang uban dili pagyud makita ang kinaiya ni Kristo bisag nadawat na sa atong makinabuhi tungod kay wala gyud pa nag-epekto ang gahom sa pagkabanhaw diha sa sanctification. Mo nang experience the power of His resurrection. And lastly, ikaduha, nganong na-roll ang stone, nganong natanggal tong dako kay nga bato aron ang tao kita maka-expose sa purpose sa resurrection. Ma-expose ang katuyuan sa resurrection ni Jesus. To ganiha ang resurrection, ma-experience na to ang power of the risen Christ. Mo nang angayan nato i-expose ang iyahang katuyuan kay aron daghan pod ang makasinati niini. Ingon diha sa verse 7, then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. Ingnan dayon sa anghel katong sila ni Maria, go quickly. Ibalita dayon ngadto sa mga disciples nga nabanhaw si Jesus. Expose unang kita nahimong bear sa testimony. We are that witness of the risen Christ. Ug ang ngayon gid kana i-proclaim ngadto sa katawhan. Muna ang command dinhi is a command to depart. Go! It's a call for action sa atong makinabuhi. Tell others, share the message that He is alive. Pag i-share nimo ang mensahe nga He is alive, we have a risen Christ. Buhi siya. Dako kaayo kahimuan gyud sa tao. Dako siya power nga Jesus is alive. Ang tanan ng iyahang gahom mapadayag gyud tungod kay siya buhi sa atong kinabuhi. Sa atong makinabuhi, daghang gyoy kapakyasan tungod kay ang atong pagtuo wa gyud musibo sa pag-ila nga He is alive. Siya buhi nga ang tanang gahom nga naa sa Ginoo naa kaniya kay gi-claim man niya nga siya ang Ginoo. So command to depart, go, tell others aron daghan ang maka-experience sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Then a command to deliver. Ingon diha, go quickly and tell. Quickly, it means without delay. Kini nga pag-spread nato sa maayong balita nga si Jesus nabanhaw, kinahanglan urgent. Kinahanglanon dayon dili ugma-ugmaon because every day people are dying. Matag adlaw na ay mamatay nga dili masultihan that Jesus is alive. Pagkadako kaayo nga pribilehiyo matag adlaw sa atong kinabuhi to deliver the message
that Jesus is alive. Mo nang a command to deliver. Go quickly. It is an urgent need sa atong mga kinabuhi to tell others, sultihan ng uban. Mo kini ang kamaturan sa pagkabanhaw ni Jesus. Experience the power of His resurrection. Deliver us. Take away everything that blocks our way nga kita maluwas o kita malig-on sa atong pagkinabuhi nini mga taknaa. God is still ruling the stone. Sige pa siya karon is on the process, on the way, making a way nga kita gayud makuha ang mga babag sa atong pag-experience sa iyang grasya, makuha ang mga babag sa iyang plano sa atong mga kinabuhi. Trust in the Lord, trust Jesus Christ. Siya lamang gayud makarule sa mga stone sa atong kinabuhi. Labi na gayud sa kaluwasan o sa pagkinabuhi, nining kinabuhia. Come, repent, believe, and receive the Lord Jesus Christ. Let us pray.